Andito ngayon tayo sa General Santos High School. Tinitignan natin lahat ng naging damage dito sa eskwelahan para malaman natin. Napuntahan na natin yung ospital, napuntahan natin kung saan nagdi-distribute ng AX. 4,000 yata yung nandun at dalawang eskwelahan. Ito at saka Charon, malapit lang dito. Tinitignan kung ano ba yung mga damage. Sa ngayon, merong obvious na makita na mga sira, pero kailangan pa rin natin tiyakin na safe, kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan. Mula naman sa mga tulong mga tulong na ibinibigay natin, magbibigay tayo sa nabigyan ko si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya ng meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila, para sa tulong dun sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Coast. At meron din damage doon, pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit. Ang report sa akin doon sa power supply ay we are up to 85% back to full performance. Kaya meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasing mga area, 2-3 area na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution at pati planta. May plantang that had two plants had to stop operation. Hindi nga nilang mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada, either nasira yung kalsada o nagka-landslide, kaya hindi makapasok pa yung ating mga vehicles. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods. Nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo. Places like Glan na hindi pa hanggang ngayon walang road passages. So pero nang-report sa akin ang AFP na nakapag-deliver sila ng pagkain, nakapag-deliver sila ng gamot at kung ano yung mga lagi natin binibigay na pangangailangan sa mga tinamaan ng tinamaan itong sakuna na ito. Pati yung kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kuminsan hindi nagsasabi yung bata, kailangan, sabi ko, bantayan din nyo na mabuti. Pag may nakita kayo na nangangailangan ng tulong, pwede naman kami pwede naman kami tumulong sa DOH. Yung mga teacher mismo, ang gagawin nila, meron silang training after this. Magte-training sila para diyan, precisely para makausap, provide a little therapy sa ating mga estudyante. That is one of the main concerns. Kuminsan hindi masyadong napapag-usapan yan. The communication is back. Kompleto na naman ulit yung communication. Ang binaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago.
So we are continuing to help work together with the local government. The congresswoman is here. Andito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad. Even kahit yung mga walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin, baka masama tayo sa casualty rate. Doon yung mga nakita natin, also the teachers na sabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba ay so yung mga mag-report sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila. Kung kailangan nila ng tulong, NHA, papasok ang NHA para tulungan sila. Doon sa dati yung isang pinuntahan namin school kung saan di-distribute ng tulong, pati yung mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work no pay yan. Kaya meron din silang konting tulong na tinatanggap mula sa DSWD at saka siyempre yung tupad sa DOLE and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situations. So patuloy lang ang ating ginagawa. We are still trying to assess trying to assess the buildings that were that have been damaged. What is the nature of the what is the nature of the damage? What do we need to do to put them back into service? Whatever, yun ang ating unang ginagawa. Of course, the first step was always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. So that is now we are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito. So that's the situation right now. And we hope we will not feel any more aftershocks and we can continue to work to bring whatever the needs are of those who were victimized by this earthquake. Okay, thank you.